Patuloy pa rin pong hinaharap natin yung problema sa kakulangan sa mga classrooms at ang panukala po ng DepEd dito ay yung tinatawag nila na 4+1 blended learning program kung saan 4 na araw po on-site yung mga bata sa kanilang eskwelahan physically and then yung 1 day online po ang mga estudyante. Ano po ang reaksyon nyo dito? Well, nasubukan na po natin nung nakaraan po no, yung mga ganitong blended, no. Hindi naman to purely online or purely distance learning, no. Kundi po ito ay combination, ano. Sa tingin namin medyo po ito, no. Ito yung ginagawa natin ngayon para i-address yung kakulangan natin sa classroom, no. Sana no, ito ay gawin lamang no, na kumbaga stopgap no measure, no, at hindi maging permanente, no. Baka kasi maging yung pansamantala maging pansamantagal, no. So kailangan i-address talaga yung buong at yung mismong problema natin, no, sa kakulangan natin sa classroom in the future, no. But this scheme, no, itong particular scheme na po na ito, no, sa tingin naman namin ay possible naman po ito, no. Dahil na nagawa na po natin ito dati, although dati nga, no, ang talagang isang buong taon mahigit, in fact, no, na tayo ay pure, no, na distance learning. Pero ngayon po ito ay 4 na araw na on-site. Ibig sabihin may 4 na araw na magkikita yung teacher at saka yung bata, no? Pero may isang araw yan, ano, na magiging maaring modular, no, maaring online kasi hindi naman po talaga natin kaya yung online. Kaya nung nakaraan pinapanukala yung online, medyo nagtaas din kami ng kilay dyan, no, dahil kahit ang ating mga teacher mismo ay minsan nahihirapan sa access sa technology, sa internet at sa mga gadgets. Oo. Kumbaga, half-hearted po ang grupo ninyo dito sa panukalang ito kasi nga nasubukan na natin to in the past. Nakita natin yung pros and cons nito. Sir, sabi nyo po, okay lang naman ito kung hindi pang matagalan. Kung gagawin natin ito, hanggang gaano katagal lamang po yung ganitong setup? At wala na po bang ibang solusyon na nakikita po kaya ang DepEd? Kaya ito na ulit ang kanilang ipinapanukala? Actually, Ma'am Cha, pwede naman din talaga, no, sa kasalukuyan ginagawa po sa Metro Manila sa ilang mga pangunahing lungsod. Yung tinatawag po natin na shifting, no. Kasi kung ang problema po natin sa classrooms malaki, no, malaki yung problema natin sa classroom, no, umaabot ng 150,000 ano po, no. Yeah, 165. Yung shortage natin, ano. Opo, kapag hinati mo yung classroom, no, yung gagamitin ng isang klase ng bata ay gagawing 2, ang laki, no, ng matitipid natin. Ito ang ginagawa sa Metro Manila, no. Ever since, no, mula nung bata ako, merong pang umaga pang hapon sa Metro Manila. Hanggang ngayon yun ang ginagawa, no. Hindi ko lang alam kung possible ba ito na gawin sa ibang mga probinsya, no, para maibsan ito, no. So yun lang po yung pwede natin gawin, ano, sa kasalukuyan dahil yung pag naghabol po tayo sa construction matagal No, maliban po, no, doon sa syempre alam naman po natin yung historically ang gobyerno naman natin ay hindi naman talaga naglaan ng pondo para sa classroom construction ever since. 'Di ba? Kahit tumaas yung budget ng DPWH ng mga nakalipas na taon, hindi naman priority yung dapat i-prioritize like classrooms nga po. No? Alam naman po na natin ang nangyari po diyan, ano po, no. Kaya ngayon maraming mga gustong gawin ng gobyerno like yung classroom building acceleration program, pero kahit pa sabing acceleration ito, matagal pa rin. Hindi tayo makakagawa ng classroom, no, sa yung kailangan natin sa loob na isang taon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.